Kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. Salamat po. Pastor ko man, sir, tulungan Pero, mo na lang ako Mr. na Chair, hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay quadcom hearing. pagdasal. Well, of course, you have a dual ipagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yan. bago niyo po sabihin yan, pinagdadasal ko po kayo. Salamat. Totoo po yan. Totoo po yan. Hindi po dasal na Ama namin, ha? Hindi po dasal na Our Father. Ito po ay dasal coming from the heart. Magandang araw po sa atin. Yan po, nakita po natin at narinig yung sinabi ni President Duterte at yung reply ni Congressman Pastor Benny Abante. So ngayon po ay yung kanilang usapan, no, medyo na magkaroon ng emosyon, no, ang dating Presidente Duterte. So ayaw niyang pumatay at ayaw niyang pumunta ng impyerno at humiling ito na ipagdasalan lang kung sa kanya yung mga kasalanan niya. Okay, so ang reply naman ng ating congressman ay matagal na pinagdarasal o pinagpipray at hindi yung Ave Mary, Our Father at buong puso. Ngayon po, ano ba ang sinasabi ng Biblia, no, upang mapatawad tayo ng ating mga kasalanan? So, meron naman po sa Bible na account na pinagpipray ni Apostle Pablo yung Israel upang maligtas. Romans chapter 10 verse 1. Okay? Kita po natin dyan na his heart desire, no, and pray to God that Israel might be saved. Okay? So, maaari nating ilapit sa Panginoon si President Duterte na ipag-pray natin na lumambot siya, maunawaan niya ang salita ng Panginoon. Kung may mangaral man sa kanya, sana seryoso. Okay, so kung may reach out sa kanya, mas maunawaan niya. Alam po natin na politician po siya. No, pag pumunta siya ng Muslim, alang tinatawag niya. Doon kay Kibuloy, respeto din po siya. Sa INC, respeto siya. Because yun po ang politician. Pero sa Bible po ay hindi po talaga kayang bibigyan ng kapatawaran ni kanino mang kasalanan o sino man sa pamagitan ng panalangin. Kahit pinagpipray ka o sabihin natin na pupunta ka sa pare o sa pastor, ihayag mo ang kasalanan mo at ipagpipray ka upang mapatawad ka, wala po yun sa Bible. Tanda natin, no, isa lamang po ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, o sa tao sa Diyos, kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamagitan lamang doon sa ginawa ng Panginoong Hesus, yung pag-ulan ng kanyang dugo. At sino mang manampalataya nito ay magkaroon ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Tandaan natin, ang nagbayad ng ating kasalanan ay ang Panginoong Hesus doon sa cross. So, medyo exciting part kung anong sabihin ni Congressman. Parang diretso na dapat yun eh. Kailang nasa quadcom sila. Okay. Na maihayag niya na ang Panginoong Jesucristo lamang ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Nang dating Pangulo ay mananampalataya, tanggapin ang Panginoong Hesus bilang makasalanan, kailangan niya ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesus.
So wala na po yung ipinagpipray natin yung tao para patawarin. Ikaw mismo ang lalapit sa Panginoon. Aminin mo, no? Kasi nais ng Panginoon na ang lahat ay magsisi. Okay? So nawa, no, na kasi siyempre presidente siya, pag sinabi niya yun, marami agad maniwala na pwede lang palang ganun, no? Hingi ka lang ng panalangin para patawarin ka ng Panginoon. Wala po yun sa Bible. Walang tao na may kapangyarihan na ilapit ka upang patawarin ka. Ang Panginoon, ng ating Diyos Ama. Ang Diyos Ama ang siyang gumawa ng kaparaanan para mapatawad ka. John chapter 3 verse 16. Gaya na lamang inibig ng Diyos ang salibutan, na pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na sinilang na anak, upang sino mang sumampalataya nito ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ang kasalanan mo ay uhugasan sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, in whom we have redemption through His blood and the forgiveness of our sins. Sana mapahayag yan kay President Duterte. Siyempre, iba ang maging tawag dito. Yung kalagayan mo doon, pagkaharap mo siya, nasa quadcom ka. Pero in this platform ay sana, no, kung mag-YouTube si President, mapanood niya ang mga komento. Okay? So, lastly, sana hindi dadamay ni BME ang lahat ng Baptist. Okay? Alam naman natin na marami din po siyang mga kapasturan. Maraming galing sa kanila. Pero hindi lahat ng Baptist ay tinawag natin na panig doon. Okay? Doon sa salita o yung sinabi niya. Okay? Meron kaming common ground, pero hindi lahat ng Baptist ay naniningil ng utang na loob dahil binoto ang President Digong Duterte, former. Okay? So yun lamang po. Magandang hapon sa ating lahat.